Adi na life hano sa nga mama nga na ako di sama. Nga magtitikangan iya adlawhan mga trabahoon habalay. Bagoan nga tanan kon tamaopayan iyo bugos nga adlaw mga mari at pari ko. Adi na niyo kumari parahan iya to ganap nga waray man kud gaanong kaganapan kundi mga trabahoon lahabalay. Pero kung taopdan ak niyo nga dam ini nga ak video. So tara, it's me again ang inyong lingkod kumaring Lucibien Mini Vlog. Magsisimula ang kumarin ninyo sa paglalaba dahil umaapaw na ng kasiyahan ang laundry basket na yan. At si kumarin nyo naman ay aapaw rin ang kanyang kapaguran. Huy, hala, wag naman. Dahil syempre meron pa yan siyang ibang gagawin. Pero sa totoo lang rin naman, nakakapagod naman talaga ang paglalaba lalo na't hindi automatic ang ating washing machine. Dahil ilang beses pa yan babanlawan at kung hindi rin galing sa gripo ang tubig ay tsak mag-iigib pa yan siya at magbubuhat ng container. Double kill, savage. Huy, hala, hindi ganun. Nag-i-ML yun. Wala naman magagawa dahil isang hamak na pobre lang ang kumarin ninyo kahit magkanda pagod-pagod yan siya tuloy pa rin hanggat matapos ang mga gawaing bahay. For the good. Magpapahinga na lang ng ilang minuto bago ipagpatuloy ang iba pang mga gagawin dahil hindi naman tayo prinsesa. Wala dahil hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Pero syempre nagpapasalamat ako sa mga magulang ko dahil nandito ako sa mundong ito na puro stress. Huy, hala, hindi ganun. Nakakaloka ka na lang talaga. Itong ibinigay sa akin na buhay, nagpapasalamat talaga ako sa mga parents ko. Paulit-ulit yarn. Syempre kung hindi sa kanila, wala ako sa mundong ito. Kahit marami mang struggle sa buhay, nalalagpasan naman sa tulong ng pagdadasal at thank God dahil syempre na andyan rin siya para gabayan tayo. Na kahit anumang pagsubok ay makakamit rin natin ang tagumpay na kung hindi man ngayon baka sa mga susunod pang mga taon or mga araw. Magtiwala lang tayo sa poong may kapal dahil siya lang ang tanging may alam. Sabi pa nga nila, prayer is the key for success. Pero syempre samahan natin ng sipag at tiyaga. Kasi kung magdadasal ka lang tapos nakahilata ka lang, huy ante, hindi ganon. Baka kutusan ka na lang dyan sa kahihilata mo, char. Ito pagkatapos ko maglaba ay gumawa na rin ako ng ice candy dahil naubos na nga ang una kong stock. Dagdag income nga ito para sa akin kahit maliit lang ang kita nito. Kahit ganyan lang kasimple o kaliit na negosyo, ang importante ay mayroon kita. Hindi ko lang alam kung magtatagal ito hanggang sa tag-ulan dahil alam naman natin na medyo malamig na pagdating ng tag-ulan. Kaya ngayon pa lang nag-iisip na ako kung ano ang magandang pamalit sa ice candy. Sa palagay nyo mga mare, ano ang magandang pamalit? Comment down below naman. Dito kasi sa amin mga mare, ang kaya lang bilhin ng mga bata ay yung tig 5 or yung tig 10 pesos lang. O siya mga mare, nag-harvest nga si mother ng kanyang mga pananim na pichay para iulam namin ito ngayong tanghali. Ako nga ang nagluto nito dahil siya ay nagpapahinga. Pasensya na lang talaga sila kung ano ang lasa nito. No choice rin naman sila kung hindi sila masarapan. Dahil wala namang ibang ulam, ang importante pagkatapos nila kumain ay madighay sila. Ang ibig sabihin lang nun nabusog sila kahit hindi ito masarap. Swerte na nga nila dahil pinagluto ko sila ng ulam na ala Lucibien. Hoy! Dahil tapos naman na ako magluto at tapos na rin kumain ang buong family. Hoy! Arty yun. Ito maglilinis naman ang kumarin nyo. Hoy, hala, walang kapaguran for today's ganap kahit katatapos lang maglaba, magluto at hito maglilinis. Robot yarn. Araw-araw ko naman nililinisan itong saingan namin pero araw-araw rin yan siyang marumi. Dahil sa uling nga kaya ano pa, i-deep cleaning na natin ito. Hindi ko na pala naipakita ang pagpupunas ko dyan pero ayan nga ay tapos ko na pagpupunasan dyan. Pero walis-walis na nga ang kumarin ninyo kahit nakakaramdam na ng pagod ay tutuloy pa rin ang paglilinis. Ay ayoko rin naman na nagkakalat rito. Hindi nga lang pagwawalis ang gagawin ko, imamap na rin yan dahil marami na ngang nakadikit sa tiles na mga dumi. For the go. Lulubos-lubosin na lang mamaya ang pagpapahinga sa gabi. At kung may maramdaman mang pananakit sa katawan ay maghahaplas na lang yan siya. Iba na talaga kapag 30 na. Sinong relate dyan? Nag-iiba na talaga ang katawan kapag 30 na. Yung bang may mararamdaman ka kahit sa ang party ng katawan. Sana lang pahabain pa ni Lord ang buhay na ito kasi kahit sa ang sulok, ng katawan ay mayroon ng iniinda. O baka ako lang nasa edad kong 30 ay ganito na marami ng iniinda sa katawan. Yan kasi, hindi ka marunong mag-alaga ng iyong kalusugan. Huy, hindi ganon. O siya mga mare, patapos na nga ako sa paglilinis. Sa wakas, makakapagpahinga na ang kumari ninyo. For the go. Dahil malapit na nga ang pasukan, pumunta kami ng city ng anak ko at kasama na rin ang pamangkin ko para bumili ng mga school supplies at iba pang mga kailangan para sa ngayon. At inuna nga namin ang pagpipili ng mga notebook at papel. Yung pamangkin ko na nahanap niya agad yung gagamitin niyang papel na kanina ko pa hinahanap kung saan banda nakalagay ito. At ang anak ko naman, pinapapili ko siya kung alin ang gusto niyang notebook. Kung plain lang ba yung gusto niyang cover o yung may mga design or yung may mga picture ng mga artista. At ayun, nakapili naman na siya pagkita ko nga nakabalot ng plastic
at 10 piraso nga ang laman nito. At sabi ko naman sa kanya na bawasan ito dahil 8 piraso lang naman ang kailangan namin. At ayaw nga niya dahil nakabalot na daw ito ng plastic at baka daw bawal na ito bawasan. Kaya ang mother ay nagpunta kung saan kinuha ang mga notebook. At nagtanong na rin ako sa sales lady kung pwede ba 8 piraso lang ang kukunin ko. At buti na lang pwede siya na 8 piraso lang ang kukunin ko dahil yun nga ang gusto niyang notebook. Buti na lang rin namili na kami ng mas maaga pa na wala pang masyadong bumibili ng mga pang school supplies. In short, hindi pa crowded. Naku, kung marami nang namimili tapos sobrang init ng panahon at hindi rin naka-aircon ang pamilihan, sobrang mahihilo ka na lang talaga. At makakaramdam na rin ng pagod dahil syempre sikipan Dahil wala namang tamang size para sa paa ng pamangkin ko ay nagbayad na kami. Sa ibang pamilihan na lang kami bibili. Dahil nagugutom na nga ang mga person so kakain na muna kami. Dito nga kami kumain dahil unlimited rice. Hindi naman halatang gutom na ang pamangkin ko. Kaming dalawa ng anak ko ang nag-unli rice dahil pwede ko naman bigyan ang pamangkin ko kapag gusto pa niya magkanin. Pagkatapos namin kumain ay pumunta kami ng metro para bilhan ng bag ang Junakis ko. Fast forward mga mare, pauwi na nga kami hito, papunta na kami sa terminal.